Okay, yan. Salamat po sa ating special number. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, salamat po sa awitin na yan. At ngayon po, hindi na po tayo magpapakatagal. Amen. Parang gusto yung matagal. Yan. At hinihiling ko po, buksan po natin ang ating mga Biblia. In Genesis chapter 22, reading from verse 1 hanggang verse 14. Babasahin po natin ito ng may salit-salitan. Sisimulan ko po sa talatang 1. Susunod po kayo sa talatang 2. Magpapalitan po tayo hanggang sa talatang 13. At pagdating po sa talatang 14, ay sabay-sabay po nating basahin. Kung nakita niyo na po, say Amen. Inuulit ko, Genesis chapter 22, verse 1 hanggang verse 14. At ganito po ang mababasa natin sa first verse. And it came to pass, after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again unto you. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And the angel of the Lord came to him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering instead of his son. Altogether, verse 14, And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said unto this day, It is the mount of the Lord, it shall be seen. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkabasa po ng banal na salita. Father, we ask that you continue to guide us as we gather and feast on your word. Hiningi ko po, Panginoon, na patuloy po nawa na mabuksan na aming puso't isipan sa mga bagay na nais pong ituro sa amin. Ano man po ang hindi karapat-dapat sa inyong paningin, ay sinusuko po namin ito. Ito man ay katamaran, ito man ay katigasan ng ulo, ito man ay pagmamalaki or pagiging arugante, tulungan niyo po kami na mai-surrender po namin ito lahat upang sa ganun ang banal na salita may have its way on our lives, O God. And we pray that everything that we do will give you the highest glory that you deserve. Thank you so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari po tayo maupo. Title po ng message po natin, What Makes a Strong Man? What makes a strong man? Tapos, okay, of God. What makes a strong man, of God? Okay, napakahalaga yan. Now, ito na ho yata yung panahon that everything is distorted.
Meaning to say, ang babae ngayon at ang lalaki ngayon, minsan, alam mo yun, meron na silang pagpapalit ng identity na tinatawag. And not only that, the functions of a mother and a father, nadidistort na rin siya. Now, if we're going to look at those things, ang aim ng kaaway sa panahon natin ngayon in the 21st century is the distortion of the family. Kaya ang daming pamilya ngayon, maraming tinatawag po natin dysfunctional family. So yung mga 80s, 90s, broken family Okay? So ngayon, hindi man siya nabawasan, nadagdagan pa. Sapagkat yung nanay, ang gusto niya, ako yung trabaho ng tatay, at yung tatay ngayon, they're not becoming manly today, but rather they abandon their post, okay, as a father, and at the same time, kagaya rin po ng mga nanay. Now, tinitignan po natin ngayon mga kapatid, sapagkat sabi ko nga, kung meron mang isang bagay na magaling ang kaaway, yung mang distort na tinatawag. Ano yon? Yung sirain niya, yung disenyo na kung saan, kung ano yung inilagay ng Diyos, babaguhin niya yan. Ang dami binago ng kaaway. Marriage, okay, nakakatakot sa Pilipinas, approve na yung divorce. Tama? So, hindi lamang yan, nadidistort, ano yan, yung identity ng mga kabataan. Dati-dati, very silent lang, o hindi man siguro hindi ganun ka-open ang mga LGBT community. But right now, because of, alam yan, kapabayaan, ika nga, ng mga mananampalataya, di ba? Instead that they rebuke and at the same time, they stand on their ground, saying kung ano talaga yung tama at ano talaga yung mali, kung ano yung talaga yung dapat suportahan at ano yung hindi dapat suportahan. Nakakalungkot, yung mga mananampalataya pa ang nag-e-enjoy sa mga bagay na ginagawa ng mga third sex people. What am I saying? Are we judgmental on that part? Hindi po. Hindi po. In fact, we need to pray for them. Diba? Kinakailangan po natin silang panalangin. Kung may bisita po tayo, kinakailangan po natin silang i-welcome. At pagka-welcome po natin sa kanila, kinakailangan natin silang pakilala kay Kristo, sapagkat tanging si Kristo lang ang pwedeng makapagpabago sa kanila. Na kung paano binago tayo ng Panginoon, amen? Dapat meron doon. Sa buhay ng isang mananampalataya, dapat nagkaroon ng pagbabago. Sapagkat tatandaan niyo po mula nung pumasok ang kaaway, nung panahon ni Adan at ni Eva, sa panahon po natin ngayon, everything is distorted. Okay? Everything is dead and dying, ika nga. Kaya nga, salamat sa Panginoon, sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kamanghamanghang, alam mo yung katalinuhan, sino ba naman tayo para piliin na maligtas? Take note kung nagagalit pa rin kayo ngayon sa term na election or tinatawag po nating being chosen by God, tandaan nyo, ang lahat ng tao papuntang impyerno. Okay? Walang exemption. Hindi mo pwedeng sabihin mabait ka sapagkat ang tanging standard ng Diyos para pumunta ng langit is what? Kabanalan. Higit pa siya sa pagiging mabait. Ang kabanalan, ang ibig sabihin nun, ni minsan hindi ka nakagawa ng kasalanan. But the problem is, no one in this lifetime, okay, no one, wala kahit isa na naging mabuti sa harapan ng Diyos. Ang standard ng pagiging mabuti, hindi naman yung kapwa mo Ang standard ng pagiging mabuti, sa Diyos lagi. Okay? It's either kapantay mo siya. Imposible na makikita mo kabutihan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos. At least, mapantayan mo man lang. Kaso walang ganon. Amen? Salamat sa Panginoon na pinagkalooban tayo ng pagkakataon na marinig ang salita niya at matanggap po natin, okay, sa pamamagitan ng pananampalataya, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung dahilan kung bakit tayo po yung nagkakatipon, bagamat sinasabi natin na hindi tayo mabait, kung bakit tayo nagkakatipon, dahil meron tayong common denominator lahat. Ano yun? Tayo po yung makasalanan at tumanggap ng kaligtasan. Tayo makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay makasalanan, ako ay makasalanan, tumanggap tayo ng kaligtasan. Diba? So dito, sa pagkakataong ito,
Ang title po kasi, What Makes a Strong Man? Okay? It's very timely, mga kapatid. Especially nowadays that the goal of the church or the goal of the message this morning is to tell the boys, okay, that someday you will have a family. Therefore, ano dapat ang mangyari sa isang kabataang lalaki? Maging ano siya? Maging man po siya. Sa panahon na ang dami-daming option, ang mas pinipili nila, instead of being a man, yung opposite yung napipili nila. Ano ibig sabihin nun? Yung pagiging... You see, when we talk about being a man, I'm not just talking about gender. Okay? Although, isa yan sa pwede nating makita na ang pagiging lalaki, alam mo yun, makikita doon yan sapagkat yan idinisenyo ng Panginoon. Amen? Dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Lalaki at babae. Diba? Adam and Eve. Walang Steve. Adam and Eve lang. That is the design of God. And every time, papasok ang tao, lalo deprave yan, dahil sa gawa ng kaaway, i-distort yung disenyo ng Panginoon. Lahat. Even sex itself. Okay? Ang ganda ng disenyo ng Panginoon dyan. Malinis, puro, dahil pumasok yung kasalanan, na-distort. Yung role ng tatay at nanay, ganun din. In the 21st century, nag-boom yung tinatawag po nating feminism. If you're not familiar with that, okay, papasok na rin po siya sa Pilipinas. Okay? Na ang babae, kinakailangan talagang nagtatrabaho, professional, etc. Pero kung tatanungin niyo po ang salita ng Diyos, and I'm only saying this because it is in the Bible, that women, okay, tinuturuan po sila to become what? Maging ilaw po ng tahanan. So meaning to say, sila po yung mangangalaga saan? Sa pamilya. Hindi ibig sabihin na mababa yung trabaho na. It is the very noblest ika nga. Okay? Akala natin kasi minsan ang pagiging taong bahay parang alam mo napakababang uri. Hindi po. Okay? Sapagkat dinisenyo po yan na ang tatay ang magtatrabaho, ang nanay ang mangangalaga saan? Sa pamilya, sa loob ng tahanan. Huwag ho kayong magtaka sa pagputok ng 19th and 20th century. Sabi ko nga, maraming pamilya sa panahon po natin ngayon, distorted. Maraming pamilya sa panahon po natin ngayon, ano yon? Dysfunctional. Why? Because yung disenyo ng Panginoon, sinira ng kaaway. Kaya nga, malaking problema na mga kabataang babae, mga kabataang lalaki na hindi natuturuan ng roles inside the family. Unlike noong mga 80s, 90s, di ba? Alam nila yung role. Di ba? Panahon namin noon, naabutan ito ng mga kasing idarang ko, mas matanda pa sa akin, sa school, meron kami tinatawag na homeroom na tinatawag. So doon naka-differentiate yung role ng babae at role ng lalaki in the family. In which nakakalungkot sa panahon natin ngayon, even the boys, ni simpleng pagkukumpuni lamang po ng electric bulb, okay, hindi na nila magawa. Pero tanungin mo kung ano yung latest na game sa cellphone, alam na alam nila yan. Because it is a time in which sa dapat yung mga boys nagiging men, wala, hindi siya nagiging ganun. Tumatanda sila na walang pinagtatandaan. So the lesson na gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayon, what makes a strong man? Okay? Specifically, what makes a strong man of God? Iiwan ko po sa inyo tatlong bagay, pero bago yun, nais kong tignan po muna natin ang buhay ni Abraham. Okay? Abraham was called the father of faith. Okay? Siya po yung tatay ng pananampalataya. Ano po bang meron sa kanya? He displayed a perfect faith in the sight of God. Mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay lalaki, okay, mapakabataan man o adult ka na, you must understand, living in faith as a man of God is necessary.
Kapag ang isang lalaki ay hindi marunong lumakad sa pananampalataya, delikado po yan. Because someday, you will be a what? Magiging, ano ang isang tatay? Spiritual leader of the family. So kapag ang tatay hindi yan tumatayo sa pananampalataya, majority, okay, or most of the time, sira, okay, ang patutunguhan ng pamilya. It doesn't matter kung gaano karami ang pera mo, kung gaano ka kayaman, di ba? Kung gaano ka kalakas, o sabihin natin sa itsura, ang lahat ng ito ay mababaliwala sapagkat ang kailangan ng bawat pamilya sa panahon po natin ngayon ay ang mga tatay na tumatayo sa pananampalataya o sa relasyon nila sa Diyos. Hindi masyado appealing, ano? But if you're a boy right now, you need to listen to this. Kung kayo, tatay, at isip bata pa rin kayo, you have to listen to this. E paano yung mga babae, pastor? Kung kayo, babae na wala pang asawa, mag-pray ho kayo ng lalaking tumatayo sa pananampalataya. Kung kayo, nanay, at meron kayong asawa, mananampalataya man yan o hindi, pag-pray po ninyo na magkaroon po sila ng tamang relasyon sa Panginoon. Dahil kailanman hindi ho may establish ang isang pamilya kung wala ang Diyos sa sentro ng kanilang pamilya. Being a father is important. Being a father is important kasi nga, alam mo yun, ang dami din po nilang sinasacrifice. Maraming bagay sa buhay ng isang tatay, hindi kagaya ng nanay kasi, alam mo yun, madaling magsabi somehow. Meron kang joke, okay? Ang nanay, tatay daw, o lalaki, kaya daw magsalita ng 15,000 words a day. Sa nanay daw, doble. 30,000. Imagine mo yun. So yung tatay nakapagsalita na, yung nanay, ito ka lang, may kalahati pa yan. Natawa kayo para totoo, Okay? Dapat ba ako napunta doon? So let's go back. Maraming bagay sa buhay ng lalaki, sabi ko nga, na siya yung magdadala kasi ng pamilya, mga kapatid. Okay? Kaya nga even in the church setup, pag ang tatay ang nakakilala sa Panginoon, according to sa study, 98% madadala yan sa pamilya. Sigurado yun. Bakit? Siya yung nag-stand. Okay? Siya yung decision maker in the family. Meaning to say, siya yung last say. I'm not saying na siya yung decision maker, but siya yung last say. Okay? Kasi pagdating sa decision making, mag-asawa yan eh. Okay? Sasabihin ng babae yung kanyang side, and then the man will decide, the man will pray kung ano yung magiging outcome o magiging bagay na pwedeng patutunguhan ng isang pamilya. Kaya kung kayo po nanay, you have to pray for your husband. Kung kayo po yung mga anak, you have to pray for your fathers. Kung di pa sila nakakilala sa Panginoon, you have to pray for their salvation. Kasi hindi madali ang pagiging tatay. Now, dito sa pagkakataong ito, let us look at the life of Abraham. Abraham is a man of God. A man of God, it means to say, hindi po siya yung tagapaglingkod, na meron po siyang congregation. But when I say the man of God, siya po yung umaasa, okay, nakikinig sa boses o sa tinig ng Panginoon. Okay? So dito sa pagkakataong ito, dumating sa punto na sinubukan ng kanyang pananampalataya. Sabi po yan ng verse 1. So the word tempt there, hindi tukso para magkasala, kundi yung word na tempt dyan, it means to test. Subukin. Now, sasabihin nyo, hindi ba alam ito ng Diyos? Akala ko ba ang Diyos ay omniscient na tinatawag? Remember, when God is testing our faith, hindi dahil sa nagdududa siya sa kaalaman niya, kundi gusto masiguro ng Panginoon sa kanyang sinusubukan kung talagang nakaredy na ba siya, di ba, na magtiwala sa Panginoon anumang sitwasyon ang dumating. Kung bakit tayo sinusubukan ng Panginoon, number 2, is for us to make sure kung tayo ba talaga ay prepared sa kanyang blessing. Amen? Gusto yun ang pagpapala ng Panginoon?
susubukan ka muna ng Panginoon. Kung karapat-dapat ka sa pagpapala. Wala namang problema sa pagpapala sa Panginoon, kaya ibigay kahit kanino. Pero kung pagpapala din lang yan, ang magiging daan para mapalayo ka sa Kanya, hindi yan magiging maganda. Ano gagawin ng Diyos? Susubukin ka niya muna. There are many people of God dumaan sa pagsubok. Nagkulang ba ang Diyos after ng pagsubok? Hindi. Sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan, lagi yung promotion ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon nandiyan dyan. Nandiyan dyan si Joseph, tama? Nandiyan dyan si Daniel, amen? Nandiyan dyan si Job, lalo na si Job, amen? O so dito sa pagkakataon, we're looking at the life of Abraham. So susubukan na siya. Kaso ano yung pagsubok sa kanya? Napakatindi yun ang pagsubok sa kanya. Okay? Ang pagsubok sa kanya, tingnan natin verse 2. Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. Ewan ko lang, pagdating kay Abraham, feeling ko si Lord, ang hilig niya sa parang hide and seek. Okay? Lord, saan punta? Secret. Sa sunod ka lang. Okay? Pero dito sa pagkakataon, ito ang tindi ng pagsubok niya. Bakit matindi? Una, ang pinapa-offer sa kanya, sino? What's with Isaac? Ang tagal nilang hinintay to. Nakuha na nila, pinagtawanan sila, nakuha nila, nagkasala sila kay Lord kasi nga, nagdududa sila kung ibibigay ba o hindi. And then all of a sudden, ang sabi ni Lord, sige, andog mo yung anak mo. The second obstacle na pwedeng makita dyan is the challenge of faith. Bakit? Remember, when we talk about burnt offering, ang ino-offer sa Panginoon, hindi tao, hayop. Tama? Kaya nga, inalis ng Diyos si Abraham doon sa kanilang lugar because they're practicing paganism. And one of the which, ang ginagawa nila doon is offering of a human sacrifice. Now, nire-require ng Panginoon sa kanya, i-offer mo yung pinakamamahal mo. Now, siguro tatanungin nyo, hindi ba parang evil si God? Hindi po. Una sa lahat, ang Diyos ang may-ari ng buhay. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Is He evil on that part? No. Siya yung may-ari nun. Kahit ano pang gusto niya, kahit sabihin niya kay Abraham, gawin mong barbecue yung anak mo, wala pa rin siyang magagawa. It's kind of absurd example, but I'm giving you an illustration na kapag sinabi ng Diyos, wala kang gagawin kundi sumunod. Bakit? Alam niya. Minsan, ang hilig nating ikulong ang Diyos sa sarili nating kaisipan. Ay, hindi gagawin ng Diyos. Bakit? Kasi nga yung preference mo, iba sa preference ng Panginoon. Tandaan nyo, kapag sinabi ng Diyos, wala kang gagawin kundi sumunod lang sa Kanya. At yun yung gusto makita ng Diyos kay Abraham. Ano yun? Susunod siya. Saka sabi ko kanina, it's a great challenge of faith. Diba? Para bang, siguro kung pwede, kung ako lang ito, akala ko ba kaya ako inalis doon kasi nga, mali yung human sacrifice. And therefore, ikaw, alam mo yun, human sacrifice din pala pagagawa mo. Diba? Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isipan niya. Pero at least, intindihan nyo, by observing the Word, hindi madali ito, mga kapatid. So ano po yung dapat po nating makita dyan? How did Abraham show this faith to God? Tatlong bagay. Okay? It is not the central point of the message, pero at least to understand kung ano yung flow ng storya. Number one, kung paano pinakita? By displaying a prepared mind, okay, in times of trouble. Okay? By displaying a prepared mind. Ang tawag po natin dyan is peace of mind. Meron siyang kapayapaan. Bakit? Kilala niya kung sino yung Diyos niya. Abraham knew his God. Kilala niya kung sino siya. Nang dahil doon, dahil kilala niya ang Diyos niya, magpapakita po ito ng mga bagay, okay, na kinakikitaan ng isang tao nagtitiwala sa Diyos. Sabi sa verse 3 ganito, and Abraham rose up early in the morning. Mga kapatid, hindi ito madali. Sarili mong anak. Okay? Sarili mong anak na buti sana kung hindi mo alam kung kailan siya kukunin eh. So sabi ng Panginoon, ihandog mo siya. Okay? Kung ako to, ay nako, sigurado, wala ako sa mood. Wala ako sa tamang pag-iisip. Hindi mo ako makakausap ng matino. Why? Anak mo to eh. But this person, sabi ko, he displayed a prepared mind
in spite, or rather in times of trouble. So he rose up early. Ano pang sabi dyan? Sa verse 3. Okay? And saddled his ass or donkey, and he took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went up to the place God had told him. Pangalawa na makikita nyo dyan, okay, bukod sa gumising siya na maaga, organize siya. Amen po ba yun? So ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon, di ba, meron nung preparedness at merong pagiging maayos. Dahil meron po siyang kapayapaan ng puso dahil kilala yung Diyos niya, ayan o, nakuha niya pang ihanda yung mga bagay na dapat niyang ihanda. Siguro kung ikaw to, di ba, hindi mo susundin o kung susunod ka man, may pagdadabog. Naroon naman ni Lord. Kalwat kayo pininayin ng anak ko, kaya ba't pa kanya mo talaga, Lord? Nagigets po ninyo? Pero siya, he prepared all. I'm very sure that the Bible can be a very particular, okay, in some of the details, pero dito, walang nabanggit. Okay? Kasi sabi lang dyan, no, he saddled his donkey, took of his 2 young men, or his young men, okay, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering. Bakit? Ayos yung isip. Bakit po ito hina-highlight at bakit ko po ito pinapakita sa inyo? Mga tatay, kinakailangan ilagay yung pagtitiwala niyo sa Panginoon. You need to put your faith and your trust to the Lord. Ano pa? So, gumising siya na maaga, inayos siya yung mga bagay-bagay. Okay? Ano pa? Yung display, a prepared mind. Sa verse 9, tignan natin, let's jump. And he came to the place which God had told him of. Kasi baka mamaya niingas kugon eh. Pero hindi, all throughout, pagdating niya dun sa place, anong sabi dyan? And Abraham built an altar there. Building an altar tells us na tama yung relasyon niya sa Diyos. Amen? Building an altar reflects his faith towards God. Even problem arises. Mga lalaki ng Panginoon, you have to build your altar. It means your relationship to God no matter what happens. Kasi kapag wala kang tamang relasyon sa Diyos, kahit na mananampalataya ka kay Kristo, hindi ka magtatagumpay sa lahat ng magiging plano mo. In fact, walang kwenta ang plano mo. Doon ka sa plano ng Diyos. You have to build your altar. You have to build your altar. Pangalawa, kanina, by displaying a prepared mind in spite of trouble. Pangalawa, by having deep sense of wisdom, okay? By delivering a deep sense of wisdom by the words he speak. So kanina, sabi natin, naghanda siya, prepared. So dito naman, ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Ibig sabihin, matinutong kausap. Dahil kilala niya yung Diyos niya, kahit na may problema, tino siyang kausap. One of the things na pinagpe-pray ko din sa Panginoon personally, ewan ko lang kung meron mga ganito sa mga kalalakihan, marami pang bagay na dapat baguhin sa atin ng Panginoon. Sabi dyan, no? Okay? Delivering a deep sense of wisdom by the words he speak. Paano nangyari yan? Tingnan natin. Sa verse 5, sabi dyan, and Abraham said unto the young men, abide ye here, okay, with the donkey, and I and the lad will go yonder and worship and come again, sabi dyan, unto you. Kapag problemado ka, hindi mo na maisip yan. Kapag problemado ka, baka nga masigawan mo pa to eh. Okay lang masigaw, total. Sulalay lang naman itong mga to eh. Pero siya, matino siyang kausap. Nagigets po niya? Amen? Verse 8, paano pa siya naging matinong kausap? Ano sabi sa verse 8? And Abraham, kasi tinanong siya ng bata,
Okay? Sabi niya, behold the fire and the wood, sabi ng verse 7, but where's the lamb for the burnt offering? Ang ganda rin ito, no? Tinanong ng bata kung ano yung kulang. Alam niyo yung kulang. There's something missing sa offering. Meaning to say, itong batang ito, pinanonood yung tatay niya. Amen? Abraham became a good example to his son, Isaac. So yung pagkakataon na mag-o-offer na sila, alam niya kung ano yung kulang. Sana sa mga anak din natin, ganun, ano? Dahil sa kabagan ng Panginoon, every time na kami po ay, dahil meron kaming prayer altar, so meaning nagpe-pray na po kami. Sabi mga pagkakataon minsan, pag medyo lumalalim na yung gabi, sabihin sa amin ni Amy, Mommy, Daddy, let's go pray. Sarap pala sa pakiramdam ng ganon. Okay? Na yung mga bata, alam nila yung gagawin nila. Even though siguro hindi pa ganun kalalim kasi nga it's more on activity. Siyempre, yung isa sa sinesettle ko, siyempre pinagpe-pray din namin mag-asawa, na hindi lang sila nagbabato lang ng mga godly words, but alam mo yan, mas maintindihan nila kung bakit nila ito ginagawa at para kanino nila ito ginagawa. So dito, sabi ni Isaac, sabi ni John, where's the lamb for a burnt offering? Sabi ni Abraham, paano siya sumagot? Nagdabog ba siya? Sinabi niya ba kay Isaac, mamanugot na ka? Makanyang ka? Karangan ko naisipan. O di kaya, at yung burnt offering, sabi ni Isaac, ikay to. Siguro halos simatayin si Isaac, ano? Pero paano siya sumagot? Sabi ng verse 8, and Abraham said, my son, ang ano ba yun? My son, di ba? God will provide Himself. Pambira, nakapagbitaw pa siya ng mga words na pwedeng, alam yun, matuwa ang Diyos. At pwedeng matuto yung bata at the same time. Kung kayo, tatay, palagi kayong palasigaw, o di kaya isa kang bagong ano pa lang, may asawa o young people ka lang, alam mo yun, at medyo hindi maganda ang pananalita, you pray for what? Maturity. Na i-reveal sa iyo ng Panginoon yung mga karakter na dapat mong baguhin. Kasi pag nagpamilya ka, magiging iba ang lahat. Ako, pastor na ako, nagpe-pray pa rin ako. Sasabihin ko sa mga young people, hindi nyo ako magugustuhan maging tatay, maniwala kayo. Hindi nyo ako Ako, jolly-jolly lang sa harap, hindi nyo ako maging tatay, maniwala kayo. Okay? Sinasabi ko yan, hindi para sirain yung sarili ko. Kundi sinasabi ko kung ano yung totoo at may mga bagay na pwede pa rin baguhin sa akin ng Panginoon. And those are the things na pinagpipray ko pa rin sa Panginoon up to now. Amen? And I believe God is gracious and merciful, and someday, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, alam ko, babaguhin niya pa ako sa mga bagay nito. At willing naman ako magpabago sa Panginoon. Sana ganoon din po tayo. Amen? Huwag mo sasabihin, Pastor, wala pa akong anak. Pastor, binata pa ako. No. Pag-pray mo na ngayon. Amen? Pag-pray nyo na ngayon. Kasi ang ganda na sinabi niya dito, God will provide Himself a lamb for burnt offering. Wow! In-acknowledge niya yung magagawa ng Diyos, and at the same time, tinuruan niya pang sumampalataya din yung kanyang anak. Kumbaga, anak, steady ka lang. Ang Diyos ang magbibigay. Imagine mo yun. Problemado siya nito, Nasabi niya pa yan. So they went, both of them, together. By the way, not only na ang ganda ng sinabi niya, King James lang ang gumawa nito Prophetic yung pagkakasabi. Kasi sabi dyan, God will provide, ano sabi dyan? Himself. Okay? Pwede natin siya i-translate kasi ganito, ang Diyos ang maghahanda. Or pwede rin naman, ihahanda ng Diyos ang kanyang sarili. Sino nga kasi yung sarili? Sino yun? Jesus Christ. Kasi Diyos siya, tama? Ininanda niya ang kanyang sarili as a what? As an offering for the sins of mankind. Naging prophetic patuloy sinabi ni Abraham. Galing, no? Bakit? Dahil alam niya ang kanyang paninindigan at pananampalataya sa Diyos. By having a deep sense of wisdom by the words He speaks. Pangatlo, by doing what God wants without hesitation. By doing what God wants without hesitation. Now, I want you to look at verse 10.
Okay? So, nung nandun na ito na, kumbaga sa storya, sa plot, ito na yung climax. Okay? Ando doon na, nakaprepare na yung altar, nakalatag na yung kahoy, tapos nakatali na rin si Isaac. Ewan ko kung paano na pa-oo. Okay? Itong si Isaac. Pero nando doon na sila. So sabi ng verse 10, and Abraham stretched forth his hand, and, ano sabi dyan? Took a knife, ano sabi dyan? To slay his son. Kasi pag-offering, it requires what? Blood. Pagdanak or pagtigis ng dugo. Ni-imagine ko medyo may konting ano lang sa isipan ko. Hindi kaya parang manok, pikpikan niya pa itang Kenny na. Okay, anak ka. Hindi ganun eh. Ano yun? Papatayin talaga si ano. Kasi nga, ang offering, it requires death, it requires blood. The Lord Jesus Christ, ginawa niya ho yan. Yung verse 10 na ito, and Abraham stretched forth his hand, kasi ang dating kasi, di ba, may dumating na anghel, parang napigilan. Tama? But if you will read this, in the original, yung action na ginawa ni Abraham sa isip niya, tapos na. Intentionally talagang patay na si Isaac, talagang tutuluyan niya. Kaya, no wonder, yung verse 11, nagmamadali yung angel para pigilan itong si Abraham. Kasi sa isipan ni Abraham, tapos na. Sinunod niya ang utos ng Panginoon. Ganun katindi ang kanyang pananampalataya. Ganun katindi ang kanyang devotion. Hindi mo siya pa sa papatay. Ang isip niya, para ito kay Lord. Galing, no? He's doing what God wants without hesitation. Mga tatay, kailangan nyo rin to. Sa paglakad sa pananampalataya, hindi pwedeng pahapay-hapay. Hindi pwedeng may pagdadalawang isip. Sa isang tatay, may kinakailangan meron paninindigan na tinatawag. Now, for our points this morning, tatlong bagay, nais ko po maintindihan po ninyo. At di tayo magwawakas. Number 1, okay, what makes a strong man of God? He knows how to handle himself and anything entrusted to his care. That is number 1. He knows how to handle himself and everything, okay, entrusted to his care. So bilang isang magulang, bilang isang tatay, okay, kung kayo man po'y asawa, kung kayo man po'y anak na babae, panalangin niyo po yung magulang ninyo, specifically ang tatay. Why? Kasi kinakailangan niyang maintindihan na ang tatay, pinagkatiwalaan po sila ng pamilya, for them na, alam mo, pangalagaan sila sa tulong at sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. So kung ang isang tatay, mahina po o hindi niya alam ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, paano niya po ito gagawin? What makes a strong man of God? He knows how to handle himself. I remember Eli. Kilala si Eli, tama? Eli or Eli, kung paano may pronunciation ng pangalan niya. Paano siya nag-fail? Take note Eli is a priest. He is a temple guy. But he fails as a father. Alam niyo bakit? He don't know how to handle himself. Kung babasahin niyo po yung storya niya, naging sobrang taba po niya at paano siya namatay? Namatay siya ng nakaupo, nung nabalitaan niya na-capture yung Ark of the Covenant, nabali yung kanyang likod sa sobrang katabaan. In fact, his duty inside the temple, ang gawain niya kasi, magsindi ng ilaw. Ang ilaw kailanman sa loob ng temple, hindi dapat namamatay. Pero siya, napapabayaan niya yung gawain na yan. Bakit niya hindi nagawa yun? Kasi nga, he doesn't know how to handle himself. Physically, spiritually, emotionally. Physically, buti na lang, nagja-jogging na pala ako. Okay? So, sa mga tatay na kulang sa disiplina, panay ang soft drinks. Spiritually, dapat mahalaga din yan. Okay? Ang isang tatay na walang proper devotion to God, he doesn't meditate on God's Word. Kasama, mahina ang isip niyan. Amen?
Meditation is just like anxiety. Meditation is just like anxiety. It requires thinking. Kaso, ang anxiety kasi, you're thinking problems over and over again. Anxiety. Meditation naman, isip din yan eh. You're thinking over and over again, pero ang inisip mo hindi problema. Word of God. Makakatayo ka lang sa problema if you know how to meditate God's Word. Madali bang mag-isip ng Word of God? Yes. Pero mahirap din naman ang mag-isip ng problema eh, tama? Pumili ka kung ano dapat mong isipin. Hello? Huwag na lang tatay, tayong lahat. If you know how to discipline yourselves, mga kapatid, hindi madali yan. A father knows how to handle himself mentally. Pag ang mga tatay ninyo, sa mga kabataan nandito, o mga asawa ninyo, sa mga nanay na nandito ngayon, if your husband gusto niya nang magpahinga, maging tahimik, let him. Yung mga pagkakataon ko sa mga lalaki, gusto lang talaga, yung walang nagsasalita. Kasama lang yung mga pamilya, yun lang. Pero walang nagsasalita, as in tahimik lang. Bakit? Para din po yun sa kanila. Isa sa pwede yung ibigay na regalo sa inyong mga tatay ngayong Father's Day. Bakit? Kasi mga tatay, marami din iniisip yan. Hindi lang masyadong halata, kasi lalo na sa kultura nating Pilipino, dapat ang mga tatay, astig. Okay? Hindi nagpapakita ng weakness. Sa Filipino culture, ang lalaki bawal umiyak. Pwede umiyak. Kailangan basagin na natin. Ang pagiging matapang kasi, hindi yung hindi ka umiiyak. Ang pagiging matapang, ano man ang problema, kahit na nahihirapan, nasasaktan, kaharap mo pa rin, yun ang pagiging lalaki. Amen? Parang si Abraham. Kinakitaan ba siya ng pagkaduwag sa utos ng Panginoon sa kanya? Hindi. Amen? Although yung problema kinakaharap niya is because of faithfulness. Meron kasing problema minsan, meron tayong hirap na pinagdadaanan, not because of faithfulness. Bakit? Patigas kasi ulo mo eh. Ano dapat gawin? Isuko mo. Tatay. Amen? Iilan na lang yung tatay natin dito. Dito Alan na lang natira. Diba? Tapos kami magkakapatid. Wala na tayong tatay. Naubos na. But we will not back down. The Word of God will stand. Mananatili pa rin yun. Hindi natin isa-shallow down ang message just to cater yung matitigas ang ulo. Amen? Amen po ba? Sometimes, nalilito kasi kayo eh. Kung ano yung trabaho ng church. Trabaho ng church na mag-comfort ang mga tao may problema. Yes! Kung nagtatapat ka sa Lord. Pero kung naghahanap ka ng comfort kasi may ginagawa kang kalokohan, tigil-tigilan mo na yan. Hindi yan mangyayari. Hindi mo kailangan ng comfort. Kinakailangan mo ng matinding palo. Palo kay Lord. Amen? Kasi hanggat hindi mo naiintindihan yan, hindi ka susulong bilang isang mananampalataya. Nakikinig po ba kayo? Yung may mga tinatagong kasalanan dyan, hindi kayo magtatagal. Kinakailangan manindigan. And blessing that this church naninindigan pa rin sa katotohanan. Okay? So pag-pray niyan, so the father should learn how to handle himself, diba? Physically, spiritually, mentally, everything. Pangalawa, what makes a strong man of God? He shows good character in times it needed the most. Okay? Paano natin makikilala? Paano nga ba nabibuild? Paano nga ba nagkakaroon ng isang malakas na lalaki ng Diyos? He shows good character in times
it needed the most. Pag-pray niyo yung mga tatay ninyo, paano sila makakatayo, di ba? Kung hindi na-develop yung kanilang relationship sa Panginoon. How to build a good character in the sight of God? It always starts with wisdom. Hingi tayong talino sa Panginoon. How to have wisdom? The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung gusto yung magkaroon ng pagkatakot, okay, sa Diyos ang iyong mga anak, nagsisimula yan sa mga magulang, nagsisimula yan sa tatay. Pag ang tatay wala siyang pagkatakot sa Diyos, bagay kahit ano naman any person or in a leadership position, kinakailangan pagkatakot sa Diyos. Kahit mga politiko nga natin Di ba, isa sa requirement, dapat may takot sa Diyos. Di mas lalo na sa pamilya. Kasi kung ang tatay walang pagkatakot sa Diyos, tapos ang gusto niya, yung anak niya maayos, hindi pangyayari yun. Kasi dapat nagsisimula yan saan? Sa magulang po muna. So, paano yan, Pastor? You have to develop it. You have to have maturity, ika nga. Mga tatay, makinig ko kayo Noong nakakilala tayo sa Panginoon, hindi lang yung pag-a-attend ang sinisecure natin. Ano sinisecure natin? Relationship natin sa Panginoon. Na included doon yung pag-a-attend po natin. Sana huwag ko kayo palilito. Amen po ba? Wag ko kayo palilito. Kahit sa mga bata, huwag niyong isipin na porke nag-a-attend dito yung mga anak niyo, magiging Kristiyano, magiging mabuting bata yung mga hindi. Pwede yung environment makatulong. But it boils down to what? To relationship. Kinakailangan ma-develop. At paano ma-develop yan? Again, sabi ko nga, kung yung mga magulang, wala rin disiplina sa kanilang pananampalataya. What makes a strong man of God? He shows good character in times it needed the most. Pangatlo, di tayo magwawakas. He seeks the will of God even if it means exchanging everything he has. Okay? He seeks the will of God even if it means exchanging everything he has. Mga tatay, huwag kayong magdalawang isip na sundin ng Panginoon, na iwan niyo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa pamilya ninyo, alang-alang sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kailanman ay hindi kalugihan. Bagkus ito ay nagbibigay ng pag-asa sa panahon na minsan parang wala ka ng pag-asa. Amen? Hanapin ang kalooban ng Diyos. Ngayon ang tanong ganito, mga tatay, okay? Ilan ba yung tatay natin? 1, 2, 3, 4. Okay? Pero inanda natin polo 6 Siyempre kasama kami ni Pastor doon. Nakikita ba ang tatlong bagay na ito sa buhay po natin? Are we really handling ourselves and everything na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na may pag-iingat? Well, hindi natin ito magagawa kung wala po tayong disiplina sa ating sarili. Are we showing good character? Paano tayo mag-show ng good character? Kasi na-develop. Ngayon, kung pabaya ka sa relationship mo sa Panginoon, wala kang i-develop. At pangatlo, he is seeking the will of God. Okay lang yun, i-provide yung needs. But the greatest na need ng isang family, para sa isang tatay na mahanap niya, kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi ka maliligaw kapag ang kalooban ng Diyos ang nahanap mo. Seek the will of God, do the will of God, and most importantly, stay on the will of God. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, salamat po sa pagkakataong ito. Father, we are so thankful sapagkat ang iyong salita ang patuloy na nagbibigay sa amin ng panuntunan kung paano po kami lalakad at mamumuhay ng isang mananampalataya. Father, I ask that you continue to bless us. Bless the fathers, their family, their work.
their mental health. Alam po namin, Panginoon, na hindi po namin madalas may pag-pray ang mga tatay. But I pray for them, O Lord. Give us wisdom and understanding. Paano po namin malilid ang aming family papalapit sa iyo. Nagsisimula po ito sa relasyon po namin sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos. Hinihingi po na minsan pa, pangalan mo may taas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pari na po tayo maupo.